Alright? Welcome sa bawat isa sa atin. Our topic for today is important actually. Dapat next Sunday pa to, but it's an urgent topic to be preached this Sunday because this is itong topic na ito yung rason kung bakit nandito tayo. Itong topic na ito yung rason bakit ka nag-devotion sa totoo lang. Itong topic na ito yung rason kung bakit ka nag-worship, kung bakit you desire change. Itong topic na ito yung rason kung bakit ka tinawag ni God. And I'm praying sa Panginoon na maging clear sa atin itong topic na ito. Kasi kung wala to, tatagal tayo ng ilang taon. Nakapabalik-balik dito, training. Pero hindi natin nauwin yung family natin, hindi natin nadadala yung mga mahal natin sa buhay. Naniniwala ko na kapag nakuha mo yung topic na ito ngayon, magbabago yung takbo ng umuhay mo. Makikita mo na meron pang mas mahalagang bagay na dapat natin inuuna kaysa sa mga pinagkakaabalahan natin everyday. This is the reason why we are all here. Our topic for today is about vision. Our topic for today is about vision. And this topic is so urgent for us to understand. We need vision. Ano dapat natin maintindihan or matutunan sa topic na to? What is our objectives about this topic? Number one, the church must be able to understand what vision is. Kailangan natin maintindihan as a church na hindi tayo nag-i-exist dahil natripan lang natin, naging payapa tayo sa lugar na to. May rason kung bakit tayo naging simbahan. May rason kung bakit tayo nag-iipon-ipon, bakit tayo nag-training, bakit may cell group, The church must be able to understand what is vision. Number two, the church must be able to identify. The church must be able to identify the vision of the church. Bakit nag-i-exist ang Christ Global Conquest Church? The church must be able to identify the vision of the church. Number three, the church must be able to explain the importance of the vision. Naranasan mo na ba magtanong, may magtanong sa'yo, at isang church ka, a Christ Global Conquest Church. Anong vision ng church nyo? Parang ano ba yan? Ang mga tao, hindi lang sila basta naghahanap ng lugar na mapagpapahingahan. Ang mga tao, naghahanap sila ng lugar kung saan magkakaroon sila ng buhay na makabuluhan. Tama ba? Tama ba? Eh kung sa ating bilang simbahan, hindi malinaw sa atin kung bakit tayo church, kung bakit tayo nag-i-exist dito sa Bulacan, it will turn us out na magiging lang tayo mga religious people. Ano ba yung mga religious people? Pupunta ng Sunday, uuwi. We need to have a clear understanding why we exist as a church. Kasi pag hindi natin ito naiintindihan, yung cycle of defeat natin sa buhay, magiging paulit-ulit. Magsisimula ka sa cell group, mag-burnout ka, Kishin 2 ka, ika-cancel mo lahat. Tapos kapag nag-ignite ka na ulit, mag-self-group ka ulit, mag-burnout ka na naman. Wala consistency. Naniniwala ako, for us to be consistent, we need the main ingredients of consistency is a clear understanding. Kasi, para kang timang nung ginagawa mo yung isang bagay na hindi mo naman naiintindihan. Paano pa pinagtanong sa'yo? Bakit ka ba nag-win? Ay, utos ni Kuya Wilmar. Kaya tinanong ka ng nanay mo, bakit na nakatay ng segro? Ang daming hugas, hindi lang tuloy po. Mamaya may magtanong sa'yo, kung
magpapaalam ka sa nanay mo. Diba? Ma, wala ako ng isang oras. Bakit? May cell group kami. Paano magtinanong ka ng nanay mo? Ano yung cell group? Tama? Everything that we do is connected to this topic. What is our topic? Vision. Diba? Sa lahat ng may tanong, bakit ko ba kailangan siya yung nanay at tatay ko? Because we had a vision. Mamaya masasaka kung ano yung vision na to. Tama? Hello? Ang vision na to may dalawang part. Sana makita natin ng malinaw pareho. We need to understand, for us to have, di ba? Vision will ignite our passion and desire on what we are doing. Tama? Kapag malinaw sa iyo yung vision, di ba? Lagi kang may buhay. Yung paglilingkod mo sa Panginoon, laging may buhay, laging may apoy. Meron kang consistent passion. Kasi malinaw yung vision. Tama ba? Tama ba? And in 4 weeks, pag-uusapan natin itong vision na ito. Kasi hindi ito kayang maintindihan ng isang Sunday na. Tama? So, napaka-importante nito. Tama? Pag malinaw sa iyo vision, maiintindihan mo kung bakit hindi mo dapat sinasayang yung isang oras na binibigay ng mga disciple mo just to attend your cell group. Paghahandaan mo talaga sila. Tama? Tama? Kapag malinaw sa iyo yung vision, hindi ka mauubusan ng dahilan, para hanapin, ipalo ang i-visit yung mga disciples mo. Magkakaroon ka ng malinaw na dahilan para ipaglaban yung paglilingkod mo sa Panginoon. Di ba mahalata mo sa isang Christian, kapag hindi malinaw sa kanya vision, ang daling sumuko. Ang daling mag-quit. Amen ba? Amen ba? Kung sa pagsuko lang, kung sa karapatan lang sa sumuko, marami akong pwedeng maging dahilan just to surrender mo. Diba? Ang hirap maging ministry head ng isang church. But you know what? Dahil klarado, alam mo kung ilang taong pinlaro sa akin ng Panginoon ng vision? 8 years. 8 years. Kaya hindi na ako mauga eh. Kahit bigyan mo ako ng problema ng 50,000 hindi mo na ako mauga. Bakit? Klarado ang vision. Malinaw ang vision sa akin. Malinaw ang dahilan kung bakit ako naglilingkod sa Panginoon. So, ano yung dapat natin matutunan? The church must be able to understand what is vision. Number 2, the church must be able to identify the vision of the church. Number 3, the church must be able to explain the importance of vision. The question is, what is vision? Wala pa tayo sa what is our vision na. What is vision muna? Ano ba itong vision na ito? Ang alam ko lang, parang kinalakihan kong vision yung yung nagiinuman yung mga tito ko, tapos nakikita ko nagsisigarilyo. Hindi vision yan, vision yun. Vision yan, ha? Ang tagal na ikaw. Vision, tapos nagiinuman. What is vision? Vision, ito yung meaning ng vision. What is vision? Vision is a clear picture of where God is leading us to as a church. Ang vision daw is klaradong larawan kung saan tayo gustong dalihin ng Panginoon. Kaya bakit ko ba sinaisipan nyo mag-i-English? Ito yung mga American. Vision is a clear picture of where God is leading us to as a church. Hindi magpapasimula si Lord ng isang simbahan nang wala namang malinaw na patutunguhan. Tama? Sa Bulacan po, every time yung maglalakad ako papuntang church, nakabita ako ng mga church na hindi malinaw kung saan sila patungo. Tama? Ano pa sa mga church yun? Yung mga simbahan na every Sunday, aawitan lang nila si Lord. Pag kayo nung ilang taon na kayo church, 35 years. Wow! Hindi na, papatay na kayo Ilang taon ka nakakilala sa Panginoon? 20 years old, pinala ko na si Lord. Ilan na po kayo?
Christian sa family. Ako pa lang. Ako yung pinakamatibay na Christian sa family. Proud pa siya nun. Tama? Nakakilala siya 20 years old. 35 years na sila. Ilang taon na yun? 55? Tama ba? 55 na siya. Pero mo, kung bihira, inabot siya ng 55 years. Diba? Pag walang klaro, ito sa group ko. Hindi yan mag-grow. Hindi yan mag-multiply. Hindi yan mag-mature kapag hindi klarado kay self-group leader at sa mga disciple kung ano yung vision. Kasi lagi may question mark eh. Pag in-invite mo yung disciple mo, mag-self-group tayo, lagi may question, bakit? Tama? Bakit ako mag-self-group? Tama? Tanong mga self-leader. Yung question na ba na yun, malinaw na sa mga disciple mo. Kung bakit sila atin. For them to be consistent attending your self-group, kailangan malinaw sa kanila yung why. Bakit? Nabuhay na ako. Pabira, kung may mga self-group ka na 15 years old na silang nabuhay na wala naman silang self-group. So, bigyan natin sila ng magandang dahilan bakit sila attend. Tama? Hello? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kapag nag-invite kayo sa church, huwag niyong i-fronta yung mga music instrument. Kapag nag-invite ka sa church, kailangan iparada mo yung vision. Kasi kailangan mo silang bigyan ng magandang dahilan para pumunta. Tama? Hello? Punta ka sa church. May drums doon. May bass doon. Ang takit to. Masayaw? Papasayawin mo dito. Sikip dito. Tama? Hello? Si Lord, nung tinawag niya yung 20 disciples, yung unang disipulo niya, malinaw kung ano yung pupuntahan nila. Diba? Come follow me, and I will make you fishers of men. Malinaw. So alam nila, Peter, kung bakit sila sumusunod kay Jesus. Jesus will make them fishers of men. Nilinaw ni Lord. Yung vision, ito yung vision. Ngayon, fishers of fish ka. Pero pag sumunod ka sa akin, magiging fishers of man ka. Hello? Amen ba? Amen ba? Ano equivalent ng pagiging fishers of man? Sa mundo na to. Fishers of man ka kapag ikaw ay manager, may hawak na tao, CEO, o business owner. Fishers of man yun. Bakit? Ang hawak mo, tao eh. Tama? Hirap ka bang magpa-consistent ng self-group? Baka hindi malinaw vision. Hindi malinaw vision. Ha? Sabi ng Panginoon, at hanggang ngayon pinalahawakan ko yun, sabi niya, the harvest is ready. But the laborers are few. Ano yung mga laborers pala yun? Meron namang laborers. Kaso, iilan lang, few lang, yung malinaw sa kanila yung vision. Tama? Hello? Kaya sabi ni Lord, pray to the Lord of the harvest that He may send forth laborers. Wala na yung few. Laborers na malinaw yung vision. Tama? So dapat malinaw sa atin, ano yung vision? Ano yung vision ulit? Vision is a clear picture of where God is leading us to as a church. Ang church po, hindi ito pinupuntahan. Makinig. Nagkamali kasi tayo. May mga mali kasi nagturo rin eh. Uy, punta kayo sa church. Tama? Dapat ang kaya para sunod tayo kay Lord sa church. Tama? Kasi pag sila punta tayo sa church, pupunta lang talaga nun. Anong susunod pa? Tama? Tama. Bakit? Ang church kasi, hindi siya pasyadan. Meron siyang pupuntahan. Kasi may vision siya eh. May patutunguhan siya. Sino dito, wala kang balak sumama sa isang grupo ng mga tao na wala namang patutunguhan. Kahit ako hindi ako nasama ron eh. Tingnan mo, pag nag-aya ka, di ba ng gala? Pag nag-aya ka ng gala, anong next question? Saan? Tama? At kapag yung isang tao niya rin, tara, sama ka sa amin. Saan? Kapag
Kasi hindi ako connected sa patutunguhan ko, gusto ko maging successful sa buhay. Tama? The very question is, leaders, are we clear about the vision that we can be? Malinaw ba ito? Kung sa lahat ng mga problema, sa pinakatanong, di ba, siguro nasisimay sa iyo, hindi yata talaga ako for leader. Hindi lang malinaw yung vision sa kanila. Tama? Tama? Ilan dito? Ilan dito? Ilan dito yung nagpaalam kay Kuya Wilmar? Diba? Kuya Wilmar, ayaw ko ng training. Bakit nag-train? Kapag ang leader malinaw sa kanya yung vision, mapapasunod niya yung disciple. Ang hinahanap ng mga tao, yung makabuluhan na nabuhay. Maraming tayong inuwi, nasawa na sa mga titik alive. Hello? Malinaw ba ang vision? Kasi hanggat hindi malinaw yung vision, tama? The cycle of decay will continue. Lagi kang talo. Papaguri, mo sa Satan, hahayaan ka naman yung makapag-invite ng 20. As long as hindi malinaw sa iyo yung vision. Tama? Hello? Alam mo ba, kapag malinaw sa mga disciples, tingnan mo ba, kapag malinaw sa mga disciples yung vision, kahit may bagyo, pupunta yan. Sa mga disciple ng malinaw ang vision, hindi mo na kailangan ipalok yan. Bakit pinapalok mo pa? Hindi pa malinaw ang vision. Hindi pa sa kanila malinaw, bakit ako pupunta? Bakit ako magiging consistent magsimba? Bakit ako magtitrain? Tama? Bakit ako mag-cell group? Imagine Tulos for Christ, asa ng church nila? Cuneta, Astrodome. Tama? Manila. Ang mga member nila, galing Laguna, Cavite, meron pa mga taga-Bulacan. Bakit pumupunta? One thing, malinaw ang vision. Marami nagsisimba sa Tulos, kailangan pang mag-bus, kailangan pang mag-train, makapunta lang sa Cuneta, Astrodome. Bakit? Malinaw ang vision. Tama? Pabihira, yung disciple mo, walking distance lang dito sa church. Pag di napunta, malabo ang vision. Laging may tanong bakit? Bakit ako pupunta? Bakit ako magsisimba? Bakit ako mag-self-group? Bakit ako mag-training? Pagkabi ko ng ginagawa Tama? Ibig sabihin, kailangan mong linawin yung vision. Leaders, makahalata mo agad kapag malabo vision. Kapag nakikita mo malabo vision, stop mo yung topic, balikan mo yung vision. Kaya tayo nagsisell group. Kasi ang cell group, ang strategy ni Lord, para yung mga mahal natin sa buhay, maligtas. At huwag mapunta sa impyerno, sa langit mapunta. Kung malinaw sa mga disciple natin, kaya pala ako nagsisell group. Kasi yung cell group pala, yung powerful strategy ni Lord para mawin yung nanay at tatay ko. Tama? Pag malinaw vision, hindi mahirap mag-encourage. Hindi ko sinasabi na pag malinaw vision, hindi sila makakaranas ng discouragement. Makakaranas pa rin. Tama? Pero hindi mahirap mag-encourage. Bakit? Una sa lahat, malinaw din. Itanim mo na yung vision. Imagine mo yung 12 disciples, pagbihira, nakita nila si Jesus, tutulak sa bangin, papatuhin, papatayin. Si Lord na nga, itinis na niya papatayin ako. Tama? Diba? Ano sa labi nila sa mga disciples nung iniwanan siya ng 120? O kayo, di pa kayo alis? Iniwanan nila ako. Ang sabi ni Peter, dahil malinaw doon sa 12 disciples yung vision, saan kami pupunta Lord? Nasa yung buhay na walang mo. Malinaw vision. Tama? Kapag yung disciple mo malinaw ang vision, subukan mong palayasin ng self. Hindi na alis. Hindi na alis. Sino dito? Ito na lang, para madaling example. Sino dito na palayas na lang namin? Bakit di ka umalis? Tama?
pamilya niyo ko. Tama? Alam mo, ilang beses ako pinalayos. Kagabi, pinagkukwentuhan namin yung ano eh. Yung namiesta ako ng areas dati pa, namiesta ako ng areas, tapos si Papa. Pagbukas na ng pinto, sumuksok ako bigla doon sa sana. Sila, lasing ako. Tapos, pagmulat ko ng mata ko, nasa pato na ako, binuhat niya ng malato. Kung di na ako nakabangon. Tapos, nagka-encounter kami doon sa may kusina. Pag-angat ko ng kanagila, pag-angat ko ng nakita ko na lang yung kawalit, yung big niya. Tapos sinuntok na ng tatay ko na sobrang galit sa akin. Sabi ko, buti na lang yung kawalit, yung pinamahan. Paano kung ako? Tama? Hello? We need to have a clear vision about what we are doing. Vision is God's idea revealed to our mind for us to execute it, for us to do it. Ang vision ko hindi nang gagaling sa tao. Ang vision ko hindi nang gagaling sa tao. Ang vision ko ay galing mismo kay God. Kay God galing ang vision. Ano ba ang ibig sabihin ng vision? Layunin. Hello, kapag nagtanong ba ako isa-isa dito, alam mo layunin ang buhay mo? Ang vision ay malinaw na layunin. Alam mo ba kung bakit maraming nadi-depress? Hindi malinaw sa kanila bakit sila buhay. Kaya babase sila sa experience o nabuhay lang siguro ako para kawawain ng mga tao. Nabuhay lang siguro ako para iwanan. O hindi, nabuhay siguro ako kasi malakit butas. Pag hindi malinaw yung layunin, pag hindi mo na-encounter yung layunin ng buhay mo, yung layunin na yung buhay mo, depende sa kung ano yung nararanasan mo. O hindi, nabuhay ako para maghirap. Sino may ganun dito? Ay, piling mo ganun yung layunin ng buhay mo? Hindi. Kasi mayaman sila, mahirap kami. Ito na siguro yung ang layunin siguro ng buhay ko, bastos-bastosin na lang. Tapos pag okay na, iiwanan. Ito siguro ang layunin na ng buhay ko, kailanganin. Kapag hindi na kailangan, iwanan. Hindi, pag hindi mo alam yung vision mo, pag hindi mo alam yung layunin ng buhay mo, magdedepende ka sa nararamdaman mo, sa nararanasan mo. Tama ba? So mahalaga yung vision, yung malinaw na vision sa buhay ng tao. Tama? Kasi pinapakilala ng vision sa bawat isa sa atin kung ano layunin natin sa buhay. Tama? Remember, what is vision? Vision is God's idea revealed to our mind for us to execute it, for us to do it. So, pag-usapan natin kung ano yung vision ng ating church. What is the vision of God for Christ Global Conquest Church? Ano bang layunin? Ano ba yung vision ng church na to? Ano ba yung vision ng church na to? Our vision is to conquer our city and the world for Jesus Christ through preaching the gospel of Jesus Christ. We win people, we train people, and we send people for the vision. Ingo, gusto mong i-take note para hindi mo makalimutan yung vision natin. Our vision is to conquer our city and the world for Jesus Christ. Ito muna ka doon. Makaliwanag muna. Our vision is to conquer our city and the world for Jesus Christ. Pero bakit mahalaga na maka-conquer natin ang city? No, doon muna tayo sa city. Alam mo ba city mo? Baka hindi rin ha? Hindi to City of Cotabato. City of San Jose del Monte tayo ha? Tama? Okay, saan ka nakatira? Sa City of San Jose del Monte. Tama? Nasa city tayo. Saan nakatira si nanay ni tatay mo? Yung sa mga nandito yung mga parents ha? Sa Bulacan din. City of San Jose del Monte. Andito rin yung mga mahal mo sa buhay. Andito rin yung mga tropa mo. Andito yung mga classmate mo. Andito yung mga tao na connected sa'yo. So why we need to conquer our city? Kasi pag hindi natin pinonquer ang city natin, yung city na to, pagdating ng panahon, mapupunta sa impyerno. Gets na? Andito sa city na to, nanay at tatay mo, kapatid mo, mga pamangkin mo, mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, best friend mo.
best friend ng boyfriend mo, wala ko pa kayo sa kanya. Tama? At dito yung mga mahal natin sa buhay, sa city na to, na gustong ipakanker ni Jesus. Pag hindi natin kinanker yung city na to, one day, mark my word, this city will be thrown on hell. Pagdating ng araw, yun yung vision natin. Imagine Jesus. Ito yung vision na talaga ni Jesus. Imagine mo si Jesus. Hindi pa siya bumababa. Nandun pa sa langit. Nag-usap sila ng tatay niya. Sabi ni God, the Father kay Jesus, Jesus, baba ka sa earth. Sa tingin mo, anong tatanong ni Jesus? Siyempre, bakit? Tama. Bakit? Kasi pag hindi ka bumaba doon para tubusin sila, may dalawa na pupuntahan na ang tao. Langit at impyerno. Depende kung may tutubo sa kanila. Tama? Yun yung vision na dala-dala natin. That's the reason why may cell. Tama? Yung mga naliligtas at tumatanggap kay Kristo, dinadala natin sa cell group. Bakit natin inaalagaan sa cell group? Kasi bakit? Hindi nagtatapos sa kanila yung vision. Every single person na papasok sa cell group mo, nagre-represent niya ng isang buong pamilya. Numbering in 4 to 5 people. Kunyari, yung cell group ni Yesha, si Sachi, pumasok sa cell group ni Yesha, nagtapos na ba kay Sachi yung vision? Hindi! May pamilya si Sachi! Starting point ng vision si Sachi, para maabot yung kapatid, pamangkin, yung parents, bakit? Ako naiintindihan ko may mga tampuan sa loob ng pamilya, pero wala pa akong na-encounter na anak na tinanong ko, gusto mo ba mapunta ng impyerno ng mga mahal mo sa buhay? Kahit anong galit ng isang anak, gusto pa rin niya makasama sa langit ang nanay at tatay niya. Tama ba? Ayun ang karatong vision. Bakit winning ni leader, si disciple? Mula ayaw ni leader mapunta ng impyerno yung disciple na yun. Tumangga, napunta ng cell group. Bakit niya aalagaan? Kasi hindi pa nagtatapos sa pagtanggap eh. Tuturuan niya pa ng pagsunod. Wala namang Kristiyano sinabi, okay na yan, tinanggap ko na si Lord, magpakasway na. Wala namang ganun. Tama? Malinaw yung sinabi sa Matthew eh. Teach them to obey everything. Tama? Hello? So pag itanong si Saki, bakit ako aatin sa cell group ni Yesha? Taray-taray yun eh. Tama? Ay pag hindi malinaw yung vision, may tendency na ang disciple tumingin sa tao. Ay bakit ako atin sa mentoring at sa training ni Kerlman? Ayoko sa pastor na kulong. Tama? Pag hindi malinaw ang vision, yung mata mo at yung puso mo, maghahanap ng titignan. Tama? Hello? Pag hindi malinaw yung vision ng disciple ni Yesha, ang makikita na si Yesha yung utan. Ang bihira. Puro lang stick ko, wala akong barbecue. Tama? Hello? Pero kung malinaw yung vision ng disciple ni Yesha, in spite, diba? Na hindi perfect si leader. Wala naman talagang perfect na leader. Tama? Pupunta pa rin ang cell group. Bakit? Malinaw yung vision eh. Kaya ako pumupunta kasi may mga mahal ako sa buhay na hindi paligtas. And I need to learn to evangelize my family. Tama ba? Hello? Bakit ako atin ng training? Kasi bakit? Every year may namamatay sa pamilya natin. O sino din namatayan last year na hindi man lang tumanggap? Ay, hindi ko kayo nakuhin. Kapag meron ka, kahit gano'n niyo pa yung kamahan. Kapag yun ay namatay nang walang tinanggap na Kristo, wala sa langit yun. Ayoko po kayong nakuhin. Malino yung sinabi ng John 1:12. At tumanggap lang kay Kristo, yung anak ng Diyos. Tama? Hindi nga natin, ano mo yun? Ayaw nga natin may mamatay pa ngayong taon, sa susunod na taon, sa mga mahal natin sa buhay, na hindi natin na-share si Jesus, at hindi man lang natin naisama sa church, at hindi man lang natin naipasok ng cell group. Hello, nagtataka ako. Diba? Kung totoong mahal mo, bakit hindi mo ilapit kay Kristo?
Buti pa yung iniwan ka ng jowa mo, iniyakan mo, yung nanay mo mapupunta ng impyerno, hindi mo iniiyak kay Kristo. Hello? Hindi mo niya ako. Nung siya, diba? Nandyan ako. Nung ako na, wala na siya. Buti pa siya iniyakan mo, kahit tinawag ka. Diba? Paano naman si nanay? Kailan mo iiyak si nanay kay Lord? Lord, ligtas mo nanay ko, 53 ngayon. Aba, 17 years na lang, pati kayo na nanay ko. Kailan mo iiyak kay Lord yun? Kailan mo gagawing layunin na mailigtas mo, family mo? Bibihira lang po yung anak ang nauuna sa nanay at tatay. Bibihira lang po yun. Tama, pag tumungtong na ng 40, 50, si nanay at tatay, pa-take off na yun. Hello? Kailan mo ililigtas? Kailan mo natin mo kayo? Huwag mo i-gaslight yung sarili mo. Hindi, mabait nanay ko. Huwag mo i-gaslight yung sarili mo. Tama? Kasi niloloko mo yung sarili mo. Hindi, mabait ka. Mabuting tao nanay ko. Hindi nga yun yung requirements ni Lord eh. Tama? Kung ang requirements ni Lord sa pagpasok sa langit ay mabait, hindi na ako magpapastor, magpapakabait na lang ako. Tama? Anong requirements ni Jesus? Believe in me, accept me, and obey me. O, may tanong ako. Sino dito, mga mahal niya sa buhay, tumanggap na kay Kristo? O, may tumanggap na. O, pagkatapos tumanggap, yung tumanggap, sumusunod na ba kay Kristo? O, asa ng assurance? Hindi pa tapos ang trabaho, hindi pa tapos. Wala pa tayo sa finished work. Malinaw ang sinabi sa Matthew 28. Go therefore. Pagkatapos nilang tumanggap, teach them to obey. Wala pa nga dito sa church eh. Tama? Sa lahat po ng may pamilyang tumanggap sa church, ay tumanggap na kay Kristo, ang sunod nun, obedience. Ano yung obedience? Matututo na siyang mag-word of God, mag-pray, at mag-church. Kasi bakit? Ang totoong pananampalataya ay pinapatunayan ng pagsunod. Because faith, apart from work, is dead. Patay pa rin yun. Tama? Alam niyo ba balance yung Bible? Di ba sabi sa James, faith without work is dead. Yung nanampalataya kay Kristo pero hindi ka sumunod, ang pagsunod, gawain. Hindi ka sumunod, nanampalataya, okay na yun, nanampalataya mo na ako, kahit hindi ako magsimba. Maintindihan ako ni Lord, may pag-sin. Tama? Kahit hindi ako magsimba, kahit hindi ako magbasa ng Bible, kahit hindi ako mag-pray. Tama? Kahit hindi ako maging faithful kay Lord, nananampalataya ako sa Kanya. Balance si Lord. Sabi sa James, faith without works is dead. Mayroon pa ang kalugtong yun eh. Diba? May question pa nga si James yun, ano sabi dun sa sumunod? Makakapagligtas kaya ang pananampalatayang walang gawa. Diba? Iniwan sa atin yung makakapagligtas kaya. Eh, paano naman po yung iba yung sunod na sunod? Sunod na sunod, sunod na sunod, sunod na sunod, tapos pag tinanong mo, ba't ka sumusunod? Hindi niya alam. Parang si Lord, anong sabi sa Romans? Kasalanan, ang gawang hindi ayon sa pananampalataya. Nasunod ka na sunod, mabait ka, nagbibigay ka, diba? Pero yung ginagawa mo, apart naman sa faith, sariling decision mo, hindi prompt ng Holy Spirit. O sabi sa Romans, diba? Kasalanan naman daw, ang gawang hindi ayon sa pananampalataya. So, balance si Bible. So, lilinawin natin, kasi minsan, nagagasit tayo sa sarili din, tumanggap naman eh. Nung pumunta si Kirby, tumanggap na. Ang expression kasi, sumunod pa. Tama? Hello? Kapag in-evangelize natin, kapag tumanggap, ang sunod nun, para makita natin na totoo yung pagtanggap niya, kailangan kakitaan ng pagsunod. Naalala niyo si Peter na nag-share? Ilan yung naligtas? 3,000. Tama? 3,000. Sabi doon sa chapter 2, after nilang i-accept si Jesus, tama?
nanangan sila sa mga turo ng disciple. Ano yung turo? Ang turo ng disciple, sumunod kay Kristo. Yun yung kompletong kaligtasan. Hindi ka lang tumanggap, dapat sumunod ka. Hello, bigat pala. Tama? Mabigat ka eh, ayaw mong pagsimulan. Lalo mabigat. Tama? Hello? Bakit ito yung vision natin? Uulitin ko, naniniwala ko, walang kahit isa sa atin dito na gugustuhin mapunta ng impyerno yung mga mahal natin sa buhay. Tama? Lalo na yung mga mahal natin sa buhay sa ibang bansa. Ang bina, nagliliparan na yung missile doon. Ikaw, ang hiniintindi mo pa yung make-up mo, yung lipstick mo. Wala na akong lipstick! Wala akong make-up, wala na akong pabango, ang baho ko na. Hello? Yung iba nga, kilay, pinoproblema yung kilay. Kuya Wilman, di ako makapagsimpa. Bakit? Nakalimutan ko magpakilay. Alam niyo po, sabi ni Bishop Oli, sa impyerno, wala kang kilay. Bakit? Sunog yun. Sa impyerno, wala kang kilay. Walang may kilay sa impyerno. Tama? Hello? Wala kang may buhok doon. Kahit gano'n talaga yung iban ko ngayon, kung napunta ka na impyerno, kalbo ka doon. Diba? Ma'am, papunta na ako sa church eh. O ano nangyari? Inabot ako ng ulan, yung lotion ko nahulas. Papira, walang glory sa impyerno, lahat doon, lapos. Tama? Mas maganda, yung maganda kilay mo, maganda yung pagkakaliman ng buhok mo, flawless ka, tapos sa langit ka pupunta. Mas maganda yun, tama? Tama? Eh kasi yung ganda-ganda mo dito sa earth. Eh 70 years ka lang naman mabubuhay dito sa earth. Tapos eternity sa impyerno ka na. O, walang rebanding to. Ubus mo ko nun. Tama? What is our vision? To save our families. Hello. Ako naniniwala ako, yung kaligtasan ng pamilya natin is mas mahalaga kaysa nakasakadramahan ng buhay natin. Tama? Yung tumatama buhay. Alam mo kung bakit? Hindi malinaw vision. Kapag di malinaw vision, nadrama talaga buhay. Tama? Hindi mo alam gagawin mo eh. Magdadrama ka na lang. Pero kung alam mo yung layunin, malinaw sa yung layunin, ba't ka nandito? Para marinig mo to, maipaalala sa iyo ng Panginoon, Boy, yung nanay mo, 50 years old na, kailan mo isasama sa church? Boy, yung mga kapatid mo, pambira, lasinggira na. Yung mga pinsan natin, wala ko kailan, pinsan mo, sira ko yung mga pinsan ko. Tama? Hello, naniniwala ako. Kapag nag-gets mo to, unang-unang, ano dapat nating maramdaman sa message na to? Matakot. Matakot kasi totoo may namamatay every year sa mga mahal natin sa buhay. Tama? Totoo ba masakit mamatayan? Bakit? Hindi mo sila makikita eh. Tama? Pero may mas masakit pa. Yung napunta ka ng langit, tapos sila, sa baba napunta. Ang malupit pa doon, makikita mo sila. Galing na nanay ko. Umahal mo sa ako eh. Samantala lang dito, nagkanyakal kami. Hindi siya marunong lumango. Ay, papira ka! Itapon ka sa impyerno kahit hindi ka marunong lumango, matututo ka eh. Tama? Hello? Sino dito nakapagprito na ng isda? Try mo yung buhay. Huli ka tilapia. Buhay pa sa alcohol. Pakilagay po sa sa tubig. Gusto ko po pagdating ko sa bahay, buhay. Bakit? Gusto ko po, nagpiprito ko, buhay. Itya mo sa kumukulong mantika yun. Eh yung dagangang hindi marunong lumaw eh. Itya mo sa kumukulong mantika, matututo eh. Tama? Ano dapat natin maramdaman sa bagay na to? Hindi. Tama? Magkaroon tayo ng tamang takot.
Eh karamihan sa atin natatakot sa mali eh. Takot sa multo. May tanong nga sa akin sa babae, Sir, diyan ka natutulog sa third floor? Oo. Mag-isa ka lang yan? Oo. O, wala ka namang nararamdaman? Hindi, may pakiramdam naman ako. Pero sa nararamdaman, wala. Sabi ko dun sa sabi ko, meron po akong gusto maramdaman pag nandun po ako sa third floor. Ano yun? Antok. Hindi talaga ako antok, hindi ito eh. Tama? Ano dapat nating maramdaman sa message na to? Hindi ka ba natatakot para sa parents mo? Sa anak mo? Tama? Ano? Sa lahat na mag-celebrate ng birthday, I pray for happiness. Pero ano ba ang ibig sabihin ng birthday? Paalis na. Kaya ako ayaw mag-birthday eh. Ako 39 na ako. Next year, 40. 40 na ba? Hindi ko na nga alam. Edad ko, hindi ko na alam. Tama? Kasi bakit? Every time madadagdagan yung edad ko, alam ko, papalapit na ako. Ha? Eh, gusto kong makasabay si Ante. Ayaw mo? Ibig sabihin, pag nagkasabay tayo, haba pa. Diba? Tama? Hello. It's good to celebrate birthday, pero birthday remind us na hindi tayo immortal. Every birthday, nire-remind tayo. Nag-birthday si nanay, si tatay, nire-remind tayo. Uy, anak, malapit na natin. Eh, tatay ko nga, lakas-lakas ang papa ko, namatay, 52. Tama? Hello. Paano mo pinaghahandaan yun? Baka, o eto baka kaya ka tinawag ni Lord para mailigtas mo naman yung mga mahal mo sa buhay. Gusto mo na malinaw na layunin kung bakit ka pupunta dito? Kasi may mga mahal ka sa buhay na papunta ng impyerno. Ikaw ang gagamitin ni Lord, maligtas sila. Tapos di mo siniseryoso si Lord. Tama? Tama? Ngayon, masasagot ko na yung tanong ng isang kabataan, hindi ba ang haba mo mag-pray? Sino kaya hindi haba prayer? Eh, ang laki ng angkan namin. Angkan ng tatay ko, angkan ng nanay ko. Sama ko namang anak, apo at pinsan at pamangkin kung hindi ko sila ipapanalangin. Nakilala ko pa si Kristo. Kaya ako naniniwala ako kapag maikli ang prayer mo, hindi ka pa talaga nagpipray. Bakit? So daw minumahal mo sa buhay. 30 minutes tapos na. Eh ako yung 5 hours ko, pambira, ang kanta lang ni Papa eh. But Lord, 5 hours na, bukas naman yung kay Mama. Wala sa maglolot-lola ko. Hindi ko lahat pati yun ha. Tama? Bakit ko pinagpipray? Ay gusto ko naman kikita-kita kami sa langit. Tama? Hello. Sino mahal ni nanay at tatay niya? Hindi nga. Ay wala. Hindi nga. Wala ka ni nanay at tatay? What are you doing? Tama? Hello. Alam niyo ba yung nanay at tatay natin? They spend, kung sila ay nag-asawa ng 25, nag-spend sila ng mahabang taon to prepare you in life. Anong dapat natin gawin bilang mga anak? Bago sila mamatay, i-prepare natin yung langit para sa kanila. Ganun umawi ang isang anak na totoong nagmamahal sa magulang. Tama? Ang obligasyon ng anak, hindi bigyan ng maraming pera si nanay at tatay o magandang bahay. Gagawin nila doon. Paalis na kami. Pahandugan mo kami bahay. Ang ina-expect namin mga magulang sa mga anak namin, yung pagmamahal at concern sa kung saan kami mag-i-spend ng eternity. Tama? Hello? Kaya ka nandito. Kasi may meron tayo mga mahal sa buhay na paalis na sa mundo. Ang tanong, handa ba langit para tanggapin sila? Eh, hindi mo pa nga nasisira ng gospel.
na hindi mo pa nga napapatanggap. At na hindi mo pa nga nadadala sa church para matuturing sumunod. Hello? So hindi na nagiging malinaw yung rason pa tayo nandito. I want us to be reminded bakit pampihira. Siting pretty tayo Papaalala ko po uli hindi po sila immortal. Kumamatay sila. Mamatay ang mga mahal natin sa buhay. Tama? Ihanda natin yung kaluluwa nila na matanggap naman sa langit. Sa lahat ng magtatanong, Kuya Wilmar, hindi ka ba napapagod mangulit sa amin tungkol sa training? Hindi. Alam ko yung pakiramdam na mamatayan tapos sa impyerno napunta yung ako. I had a lot of titos and titas na spoiled ako nung bata ako. Ay dahil 20 years old ako nakakilala kayo, alam ko na namatay sila, hindi nila natanggap si Kristo. At ayoko na uli na pumunta sa damay ng family ko para mag-say goodbye kasi hindi sila tumanggap kay Christ. Hello? Alam mo dapat mong ipaglaban yung eternal life nila. Every time na pupunta ka ng church, every time na pupunta ka ng training, every time na magsisegot ka, hindi lang sarili mo ang dala-dala mo. Dala-dala mo buong angkan mo. And every time na hindi ka pupunta, parang sinabi mo, wala akong pake kahit papunta sila ng impyerno. Bakit? Si Lord lagi maghahanap ng pagsisimulan. Taong pagsisimulan. Tama? Sino ginamit ni Lord para makalaya ang buong Israel? Isang tao lang, si Moses. Tama? Ilang tao ginamit ni Lord para ma-restore ang humanity pagkatapos ng baha? Isang pamilya lang. At si Noe. Tama? Ilang tao ang ginamit ni Lord para iligtas ang bansang Israel? Para pabagsakin si Goliath? Isa lang, si David. Sino gagamitin ni Lord para maligtas family mo? Ako? Hindi. Naniniwala ako. Mahal ko lahat ng tao, pero naniniwala ako, mas mahal mo family mo kaysa sa akin. Tama? Ang pangit naman yun, mas mahal mo nanay at tatay mo kaysa sa'yo. Kunyari, ako pa yung talagang nagbibigay ng sobrang pagmamahal sa parents mo. Ikaw yung anak Dapat ikaw yung sobra-sobrang pagmamahal. Tama? Kuya Wilmar, paano ba tamang mahalin yung parents ko? Tama? Paano ba tamang mahalin yung parents ko? I-decide mo, mapunta sila doon sa taas. Huwag sa baka. Tama? Kung mo naman, yung hirap-hirap na nga dito sa earth. Iihawin ng salikero. Sa lahat ng may mga parents sa ibang bansa, hindi nyo alam kung anong hirap doon. Gusto nyo malaman kung gaano kahirap sa ibang bansa? Try nyo lang Maynila, yung wala kang kamag-anak. Yung binubuli ka ng mga taga-Maynila, wala kang makagsumpungan. Yung ba, nasa ibang bansa pa? Ay, hindi. Wala namang kinukwento ko yung iba yung parents ko na ganyan. Wala bang, alam mo naman magkwento sila. Tama? Yung pinapadala nila, pipipirin nila yung sarili nila. Tapos pagdating nila dito sa Pilipinas, susumbutan mo lang nakasang ka. Kailangan kita. Wow! Huwag maalaala tayo. Tapos nakasagot yung nanay. Hindi mo alam. Yung Jordan shoes mo. Isang linggo kung di kumain, mabiglang ka lang. Nakasal, di ba? Hello? Pinakamagandang regalo sa parents natin, eternal life. Life in heaven. Amen ba? Kung tatanungin niyo ako, Kuya Wilmar, mag-birthday nanay ko mag-birthday tatay ko, ano yung regalo? Eternal life. Eternal life. Bigyan mo ng cellphone, masisira. Bigyan mo ng damit, maluluma. Bigyan mo ng sapatos, magagasgas. Tama? Bigyan mo ng eternal life. Ay, dating bago yun. Hindi masisira for eternity use. Tama ba? Alam mo ba yung nanay at tatay mo pang langit? Hello? Ang langit sila, naniniwala ako sa lahat ng sakripisyo. Yung mga mahal natin sa buhay pang langit, sa lahat ng kabutihan nila sa atin. Hello? So dito lumilinaw na yung vision sa kanya. Diba? Ayokong makontento kayo sa kaisipan na, tumanggap nyo. Tumanggap nyo. Kung critical condition,
pagkatapos tumanggap na take, langit yun. Pero kung after tumanggap, di pa rin sumunod, 50-50 tayo doon. Tama? Kasi ang pagtanggap, dapat sinusundan ng pagsunod. Okay ba? Okay ba? Ang hirap pala ipaliwanag ng vision. Mas madali pang ipaliwanag yung vision. Yung vision natin, hindi galing sa tao. Galing sa kay God, sa Word of God. So where is our vision in the Bible? O sino makakalam sa matatagpuan yung vision natin sa Bible? Matthew 28, verse 18 to 20. Gets ba? Ang vision natin is from Matthew 28, verse 18 to 20. Basahin natin. Medyo mahaba to. Sabi nito, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Next, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very ends of the age. Why this vision is important? Bakit ito mahalaga yung vision na to sa atin? So, isa-isay natin. Without God's vision, we will just drift through life. But with vision, with God's vision, we will have direction, motivation, and divine strength to win in life. Ay, maganda pala kapag malinaw vision. Bakit? Meron kang direction, meron kang motivation, and meron kang divine strength to win in life. Kaya pala minsan emotional ka. Wala kang divine motivation. Kaya pala hindi ka consistent. Wala kang heavenly direction. Tama? Kaya pala you're drifting through life. Ano ibig sabihin ng drifting through life? Aimless yung buhay mo. Alang direction. Bakit? Wala kang pinaghuhugutan ng divine power to win in life. Kaya feeling mo, kahit anong gawin mo, talo ka pa din. Amen ba? Amen ba? So isa-isay natin. Isa-isay natin. The importance of the vision. Bakit mahalaga yung vision sa buhay natin? Bakit mahalaga yung vision sa buhay natin? Number one, vision gives us direction. Vision gives us direction. Kapag alam mo direction, maliligaw ka ba? Kapag alam mo yung direction, maliligaw ka? Hindi. Kung naliligaw ka, wala kang vision. Ano ibig sabihin ng naliligaw? Yung pag-gising mo sa umaga, pag-iisipan mo pa kung papasok ka sa school o hindi. Naliligaw ka nun. Alam mo naman kung dapat kang pumasok, ba't ka pa magtatanong? Naliligaw ka. Kunyari, training sa atin, magtatanong, aatin ba? Pag nagtatanong ka lagi ng ganun, alam mo naman, tanong, yung pagpasok sa school mahalaga? Ba't nagtatanong ka bago papasok ka? Tama? O ito, yung training pa natin every Saturday, mahalaga? Bakit nagtatanong ka pa? Naliligaw ka. Yung pagsisimba, mabuti ba? Mabuti, tama? Tama? Tama. Bakit nagtatanong ka pa kung pupunta ka o hindi? Ang nagtatanong lang nun, naliligaw. Amen ba? Amen ba? Vision gives us direction. You can't hit, ayan. Pag-isipan nyo ka, you can hit a target that you cannot see. You cannot hit a target. You can hit a target that you cannot see. Malabo mo daw tamaan ng isang bagay na hindi mo nakikita. Tama? Hello, ulitin ko Malabo mong tamaan ang isang bagay na hindi mo nakikita. Anong ibig sabihin? Kunyari, mahihirapan kang makita tong verse na to. Jeremiah 29:11. Pag wala kang vision pag wala kang God vision, hindi mo tatamaan tong Jeremiah 29:11. Ano sabi doon? For I know, sabi ni Lord, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Ano sabi doon? Sabi ni Lord, ang plano ko sa'yo, pagpalain ka, protektahan ka, bigyan ka ng pag-asa,
magandang kinabukasan. Tama? Tama? Hindi mo ito tatamaan kapag wala kang vision. Tignan mo anong ibig kong sabihin? Yung Jeremiah 39:11, mabuti ba? Mabuti. Mabuti. Bakit ayaw mong lumapit kay God? Hindi mo tatamaan yun. Tama? Marami sa atin dito nangangarap ng maayos na buhay. Eh sikat na nangako ng higit pa sa hinihiling mo, ayaw mong lumapit. Saan ka pupunta kapag nag-discourage ka? Sa libangan. Istalat. Tambay sa tropa. Tama? Date. Babad sa software. Wala ka talagang tatamaan. You cannot hit a target that you cannot see. And to hit a godly target, kailangan mo na ng vision na galing sa God. Na galing sa Panginoon. Amen ba? Amen ba? We need a godly vision. Para, meron tayong direction. If your vision is salvation and transformation of your family, it will not be easy for you to quit because the vision will help you hit a specific target or goal. Tignan mo ba? Example lang yun. Kung ang vision mo, tignan mo ba? Kung ang vision mo daw ay kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay at pagbabago ng buhay nila, hindi ka madaling sumuko. At mahirap ka daw pasukuin. Saan? Sa pag-attend sa church. Kasi ang goal mo, salvation ng family mo, tama? Hindi ka daw pwedeng pasukuin sa pag-training kasi salvation ng family mo yan eh. Doon nakasalala yan eh, tama? At hindi ka daw mapapa-absent sa cellphone. Bakit? Salvation ng family mo. Kapag malinaw na kaya ka lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Sunday worship, ng training at ng cellphone, pati devotion, hindi ka basta-basta mapapasuko o mapapahinto. Bakit? Bakit pumapasok sa utak mo yung quitting? Hindi malinaw yung vision. Kaya ka nagtitraining, kaya ka nagsisell group, kaya ka nag-worship every Sunday, kaya ka nagde-devotion. You are preparing the eternal life for your loved ones. Ihinahanda mo. Kasi bakit? Ano kung bakit? Hindi mo pwedeng ibigay sa mahal mo sa buhay yung bagay na wala sa iyo. Tama? Gusto mong maging consistent yung salvation nila, maging consistent yung pagbabago nila. Ang tanong, may consistency ka ba? Hindi mo nga kasi pwedeng ibigay kung wala sa iyo. Tama ba? Ano? So, dito, tinilinaw talaga natin yung importance ng vision. Ano sabi pa sa Proverbs 29:18? Bakit napakahalaga ng vision? Baka makonect mo ito sa buhay mo. Where there is no vision, the people perish. Kapag wala daw vision ng isang tao, prone siya sa pagdurusan. Ano ba ang lupit ng pagdurusan na to? Pwede kang mayaman, pero nagdurusa ka. Pwede kang may solid relationship, pero malungkot ka. Tama? Pwede nasa iyo na lahat, pero gusto mong mamatay na. Bakit? Kapag walang malinaw na layunin, walang kwenta ang lahat ng bagay. Kunyari ganito, sa lahat ng mayaman dito, ano naman kung mayaman ka? Sa lahat ng pogi dito, ano naman kung pogi ka? Sa lahat ng maganda, ano naman kung maganda ka? Kung yun lang ang meron ka, pero ala kang layunin, yun ka lang. Gets mo? Ano naman kung matalino ka? Tama? Hello? Without godly vision, everything that we have is nothing. Wala. Basta ako, kuya, masaya. Masaya ka lang. Basta ako, okay, kuya. Okay ka lang. Hindi matatanggal yung ka lang. Yung ka lang. It doesn't mean may meaning ka. It doesn't mean may layunin ka. Hindi lahat ng... Bakit may mga mayayaman na? Nasa kanila na lahat. Nagpapakamatay pa. Kasi mayaman lang sila.
Bakit maraming artista nagkakandarapang lumapit kay Jesus? Kasi napatunayan nila na yung buhay nila, pag wala silang relationship kay Jesus, sikat lang sila, mayaman lang sila, hinahangaan lang sila. Yun lang sila. But apart from Jesus, they are nothing. Ano sabi ng Bible sa kanila? Parang daw silang panggatong na itatapon lang sa apoy. Hello? Gusto mo ba yung buhay na buhay lang, pero walang kahulugan? Ako nag-i-enjoy ako sa life. Ano ba bakit? May nagtanong sa akin, Kuya Wilmar, ba't ka nagpakulot? Para kay Lord. Hindi ako nagpakulot lang. Pakulot ako para sa kanya. Alam mo, lahat ng bagay sa buhay ko, may kahulugan dahil kay Kristo. Pag pumunta kayo sa kwarto ko, tambak ang sapatos. At tumakot ko, ba't tayo yung sapatos? Para kayo. Kuya, bakit tayo yung damit? Para kayo. Alam mo bang naliligo ako, nagbibihis ako, nagpapabango ako para sa Diyos? Kasi hindi yung buhay na may kahulugan. May tanong ako, bakit ka rin pariban? Parang unang kuya. Mulot mo. Hindi mo try sa utak mo. Kakaubulat mo. Tama? Bakit ka gumising kanina? Parang kumain na magalan niya. Alam ko, meaning. Tama? Tingnan mo, sino nagmamahalan dito? Bakit mo siya mahal? Kasi kailangan ko siya. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Yung kailangan mo rin, mamamatay din eh. Paano pag namatay siya na ako sa'yo? Hindi ka na rin? Ang layunin ng buhay, mabuhay para sa Diyos. Tingnan mo, maraming kabataan, kung ano nilang masuot, kung ano nilang maisip sa buhay, alam na yun eh. Pero tingnan mo, kapag ang kabataan may Kristo, ganado. Sabado pa ako, ang bira, sabi ko sa inyo, ito, Lunes pa lang, plantado na. Bakit? Excited ako kayo. Siya yung dahilan ng buhay ko. Siya yung nagbibigay kahulugan sa buhay ko. Alam mo, kahit bigyan ka ni Lord ng 10 pogi, hindi pa rin magkakaroon ng ngayon buhay mo. Kahit bigyan ka ng 10 maganda, hindi magkakaroon. 10 maganda, pambihira. Matakot ka. Yung isa na lang eh. Hello? Tama ba? Gusto mo magkaroon ng ngayon yung buhay mo? Amen. Diba? Yung parang ganahan ka man lang mag-toothbrush. Yung iba, kung hindi na, alam gana mag-toothbrush. Bakit? Ano yung iba? Ano yung toothbrush? Ano yung buhay? Tama? Yung si Kevin man, alam mo, si Kevin man, may toothbrush ka, may mouthbrush ka, bakit? Ayokong umarap kayo, nabadper ka. Ganun siya kahalaga. Bakit? Binigyan niya ng halaga yung buhay ko. Kung walang kwenta ang buhay ko po. Ang buhay ko, simula 15 years old ako, hanggang 20 years old na nakakilala ko kay Kristo, umiikot lang ang buong araw ko, gigising para kumain, tapos lalabas para magbisyo. Uuwi para matulog, gigising ulit para kumain at magbisyo. O sino dito, ganun yung buhay niya? O sa mga estudyante, tutulog sa gabi, umaga na nga, minsan eh. Tutulog sa gabi, gigising sa umaga, papasok sa school, diba? Mag-run sa Facebook, uuwi, maghahanap ng pagkain, tutulog. Ayun yung buhay mo. No wonder, exhausted ka sa life. Life without God, kahit kaano ka magaling, you will grow to a chaotic life. Minsan nga, hindi mo na kailangan ng kasama eh. Ikaw lang, chaotic na. Tama? Hello? Pero ako, wala akong pinag-aalala sa buhay. I have God. Mabuhay ako ng mahaba, meaningful. Bakit? I serve God. And I have God. Mamatay ako ng maaga, meaningful pa rin. I will see God. Tama? Ako kung mamamatay at buhay ako, doon na sa eternal God. Amen ba? Ganun pala kahalaga yung vision.
No vision is equal to aimless life, ending in regret. Kapag wala daw vision, mag-e-end yung buhay natin aimlessly at laging may regret. With vision is equal to a meaningful life, ending to a fulfilled purpose. Buhay, mag-e-end ka ng buhay na may layunin. Number 2, vision gives us motivation in hard season. Ulitin ko, baka para sa'yo to ha. Vision gives us motivation in hard season. Hard season, ang season pala. Ano naman, nasakit na ng season. Hard seasons is the instrument that God used to purge us of our pride, impatience, self-centeredness, and selfishness. Kapag nasa hard season ka pala, tingnan mo ta, lahat tayo dumadanas sa hard season, tama? Sa school, sa family, sa finances, sa relationship, tama? Tama? Anong ginagawa mo pag nasa hard season ka? Hindi nagdadala mo. Tanungin ako, anong ginagawa ko sa hard season? Ang ginagawa ko sa hard season, naghahanap ako ng sagot kayo. Kasi alam ko, every hard season may reason. Tandaan mo yun ha, pwede mo yun po sa Facebook. Every hard season has a reason. Every hard season has a reason. May rason yan, sabi ko si Lord hindi naman nag-trip. Nakita kang masaya, pag hirap kang masaya ka, bigyan ko problema. Ito ang panahon niya. Ganun si Lord? Hindi, pambira. Alam mo ba, hard season prepares us for a better life? Bakit? Kapag nasa hard season ka, ibig sabihin may pinapantay si Lord sa buhay mo. Diba? Baka tinatanggal niya yung mga kasamahan mo. Pinapatibay na lungkot. Tama? Sa mga kabataan, ano yung mga hard season mo? Pag iniwan ako ng mahal ko, yan. Hard season mo. Eh baka kaya siya tinanggal kasi hindi siya kasama sa magandang plano sa buhay mo. Diba? Kapitan mo pa ng konti. Diba? Hello? Hard season prepare us for a better life. Quitter tayo. Alam mo kung bakit ang hirap payamanin ng Pinoy? Quitter kasi ang Pinoy. Ang hirap sumuko. Tama? Tingnan mo, may mga lalaki, manliligaw kasi maganda. Pag nakita yung ugali, hipokrisyo! Sama ng ugali. Bakit? Sinabi ba ng babae sigaw mo siya? Sabi mo babae, hindi. Tama? Hello? Tama ba? Yung mga babae naman, ang ganda-ganda, wala silang problema, gagawa ng problema. Amen po! Pag hindi sinuyo, magkaroon sa Facebook. Wala tayong kwenta tong boyfriend ko. Instagram po. Ha? Kwenta tong boyfriend ko. Bakit? Inutusan ka ba ng boyfriend mo na mabuhay ka sa buhay tapos kumuha ka ng problema yung dalawa? At ginamay mo pa talaga siya? Tapos pag di ka sinuyo, wala kaming kwenta. Siya? Pag hindi kayo sinuyo, wala siyang kwenta. Wala kami. Pero kapag wala talagang vision, gagawa ka ng sarili mong vision. And most of the time, yung nakikreate mong vision will end to regret and chaos. Hello? O, ayaw ko. Boys, kung ayaw nyo sa topakin, tantanan nyo sila, huwag nyo bigyan ng bulaklak. Hello? Tama. Mga girls, kung ayaw nyo ng problema, huwag kayo mag-boyfriend. Sige po. Girlfriend na lang. Diba? Hard season, inaayos tayo. Tama. Pero makakakita lang kasi ng pag-aayos ni Lord kapag hard season na, yung may vision. Tama. Alam mo ba, good season, nagpapatunay na good sigat. Tama? Alam mo ba, bad season din, nagpapatunay na mabuti rin sigat. It's the same. Good or bad season, good pa rin sigat. Kasi yung bad season ng buhay natin, may itinuturo sigat na maganda sa atin. Amen ba? So kung may vision ka, kung nasa pagsubok ka ngayon,
Hindi mo yan makikita ang parusa. Ituturing mo yung heart season mo na yan na may itinutulong si God sa'yo. Eh ba? Vision is what keeps us from quitting God's process. Alam ba kahit nasa pagsubok ka, hindi mo susukuan si Lord? Lalo na kapag malinaw yung vision sa'yo. Tama? Eh, yung iba, pambihira, nalaman lang na yung training, may training fee, 200. Ayaw na mag-enroll. Hello? Tama? Nalaman lang, pambihira yung solto pala, after 10 Saturdays, may exam, pag bumagsak, repeat. Ayaw nang pumasok. Ayaw mo bumagsak, mag-review ka, huwag ka bumabsent. Dali-dali ang solusyon doon. Ayaw mo bumagsak, ayaw mo pumasok. Ano ba talaga? Ayaw mo bumagsak, pumasok ka, ayaw ko rin. Babagsak ka yan, ayaw mo po yung bumagsak, pumasok ka, ayaw ko rin. Hindi tayo natapos na. Yung gustong pumasa, they always show up. Tama? Alam mo ba, ang requirements na nandun, pumunta ka? Gusto mo lumago? Pumunta ka? Saan ka nakakita ng puno na tumubo alis ng alis? Tinanim dito, yung dito, lumipat yung puno. Lalago yun? Nakakita ka ng puno, tinanim, ang init dito, dito sa maliit. Eh, kailangan nga niya ang init eh. Tama? Pag ikaw para kang punong makulit, alis ng alis, hindi ka nung naglalago, hindi ka nung mamunga. Tama? The only requirements of truth, pumunta ka. Show up. Tama? O sige, palit na lang kayo ni Lord. Si Lord magpa-process, ikaw ipapako. Si Lord magti-training, ikaw ipapako. Eh, ginawa na ni Lord lahat ng mahirap, yung madali pang bihira. Alam mo ba si Lord dati na? Nung dati, kapag nagtuturo si Lord ang nakaupo, yung mga tao nakatayo. Tama? Ano mahirap ngayon? Pag mahirap si pastor nakatayo, ikaw nakaupo, may aircon pa. Mahirap. Mahirap talaga pag walang vision. Tama? Gusto ko lang, sabi ko nga, sa susunod, pag meron na tayo sariling lupa, tsaka sariling worship center facility, hinihingi ko kayo, 500 square meters. Eh, yung una, hinihingi ko kayo, 200 square meters, sabi nun, ang liit naman ang vision mo. Hindi na, nagkapuntak mo. 500 square meters. Ayun na, 500 square meters, kukulangin ka ng bangko niyan. Sabi ko kayo, ay, hindi na, Lord. Kapag andun na tayo sa 200 square meters, ako yung may bangko, sila nakatayo lahat. O, dun makikita kung sino talaga may pananampalataya yung church at bakit walang bangko, si pastor ang nakaupo. Hello? Tama? Tama daw? Vision keeps us from quitting. Eh, paano kung ganito natin yung church? Nakatayo kayo o nakaupo? Baka mag-quit ka na. Pero mo. Tapos, dadagdagan natin yung oras ng preaching. 1 oras at kalahati. Ibang pa lang magsimba. Anong panghawakan mo? Faith mo? O yung hardship? Doon ako sa faith. Tama? Vision keeps us from quitting God's process. So, talon tayo, number 3. Vision help us to say no to distraction. Vision help us to say no for distraction. Dahil doon sa vision, meron tayong kapangyarihan mag-say no sa mga distraction. Tignan mo, ano mga distraction? Eh, devotion mo na. May nag-chat sa'yo. Concert ng BTS. Nakakalayo. Lord, mamaya ka na. Dito mo na ako. Hello? Mag-pray ka na. Pero mo, binigyan ng, inalaw ni Lord, magka-problema ka ng ka-relationship mo. So ikaw naman, mag-pray ko na ito kay Lord. Mag-pray ka na lang. Diyan. Mati na tayo. Ay, hindi na ako mag-pray. Mag-distract ka na. Tama? Hello? Yung vision daw, tinutulungan tayo mag-focus para hindi tayo ma-distract. Alam mo, ito ang danger kapag madali kang ma-distract. Ang hirap mong papagtagumpayin. Eh, ang success kasi, 1 week lang yun eh. Wala namang limang success eh. Eh, paano kung eto ka na? Straight line yan for success. Tawag, may nadaan ka sa umay.
that? What's sweeping? Yung dapat na straight line ka lang kasi yung pinapalipay mo, kailangan mo lumago eh. Tama? Kasi bago ka mapagtagumpay ni Lord, kailangan palagay ka muna yan. Eh, distracted ka. Ang hirap mapagtagumpay ng distracted na tao. At ang hirap din karelasyon ng distracted na tao. Yung pagkaharap yung wife niya, ang pogi. Pag iba kaharap, mas pogi ka. Distracted eh. Tama? Hello? So yung vision pala, number 3, vision help us to say no to distraction. Dapat pala yung distraction, diba? Dapat lagi kang may nakaabang na no dyan. No! Magtitipos ako. Uy, gana tayo rito. No! Magtigaw siya ko. Dapat yung no mo galit. Hoy! Ano ka ba? Ano tayo? Banding tayo. May Saturday may training. No! May training kami. Eh, gusto mo mag-succeed sa buhay, tama? Bakit sino ka sa mga distraction ng buhay? Tama? Hello? Nakita mo ba si Henry C? Alam mo ba kung bakit yung mayayaman ang hirap matagpuan? Kasi hindi sila pupunta sa mga lugar na madidistract lang sila. Kasi focus sila sa success. Tama? Alam mo bakit ang mga Pinoy ang hirap mag-succeed? Distracted eh. Gustong yumaman pero inom ng inom. Gustong pumayat, kain ang kain. Diba? Hello? Gustong pumasa, gana ng gana. Yes, po. Distracted. Ang hirap ang magtagumpay ng Pinoy. Tama? Gusto mo magtagumpay? Say no to distraction. Ako niya, may mga worship team pag Sunday. Gusto mo maging maging anointed singer ka ng Lord? Pag devotion. Pag prayer. Say no to distraction. Tama, kasi mini-worship ko pa yung ML eh. Ano sabi ng ML? Oh, lumapit ka. Parang ako. Tama? Bakit mo din yan? Yung dapat ikaw yung above ML, yung ML, yung above sa'yo. Gusto mo yun, yung ML na dinesisyon ng buhay mo? Hello? Ano ka? May naalala ako, dahil sa ML, pinatuto ko sinuli ko. Sino kaya yun? May tropa kayo gano'n? Dahil sa ML, yung tututras nililigo. Ay, alam niyo ba? Ito my name. Ito, challenge ko. Sa lahat na nag-ML dito, kung hindi nyo lang din kayang abutin yung level na naabot ni Kuya Ben Jr. sa online games, huwag na kayong mag-ML. Patanungin niyo ako, anong level ni Kuya Ben Jr.? Level hospital. Hindi na matulog, hindi ko makain. Testimony mo sa sabi ko, naka-distrust na ako. Kung hindi nyo planong umabot sa level na yun, huwag ka na mag-ML. Ha? Siya lang yung na-hospital ng dahil sa ML. Ano sakit mo yan? ML. Pag hindi nakapag-ML, nanginginig. Hindi ka pero tanongin sa kami nyo. Ingat kayo sa ML ha. Sabi ko sa inyo. Baka mamaya si Jam kaya ML, umaakit ng hagdan, buwagan. Nangyari sa inyo, hindi na sobra nangyari. Saan? Sa workout sa ML. Nakita kayo ng kaklase nyo? Yung wala naman siyang hawak na cellphone, pero ganun siya ganun. Hindi na nag-i-enjoy yun. Addict na yun. Meron pa akong tropa dati, kabanda ko dati sa JC. Kasalubungan namin ang karan, laki na siya. Grabe yung tao na yun. Sobrang addict niya sa Dota. Hindi na naliligo, hindi na kumakain, hindi na umuwi ng bahay, nakatira na dyan sa may namin sa may Pilma dati, yung second floor dyan, computer shop yan. Computer shop yan, hindi na umuwi, alam mo, yun yung computer shop na ayaw namin puntahan.
Amoy impyerno na. Tama ba? Ang bigyan. Jesus, ang gusto ko ng Jesus na yun. Bakit yung mga tao nagkakaroon? Kiniligo, di kumakain. Nagpapahatid na lang ng sa kalendarya. Itong JC, kapag wala siyang pang-epic, wala siyang pang-computer, nanginginig yun. Kung ano-ano na yung sabi ni Buboy, ay, kahapon, ang takot ako kay JC. Bakit? Inaaya ako. Siya daw magdadrive ng motor, aangkas daw ako sa kanya, manghahablot daw kami ng bag. Bakit naman daw? Pagdota. Pagdota! Ingat. Hello. Too much love will kill you, lalo na kung game siya. Ay. Tama? Meron nga, nabalita ako, nagpakamatay. Ba't siya pakamatay? Pinipon. Too much love will kill you talaga. Yes, ay. Amen. Vision help us to say no to distraction. Pag alam mo, wala naman siguro dito hindi alam kapag distraction na tama. Malinaw naman kapag distraction eh. Ano yung sabihin ng distraction? Kapag may kailangan, mahalaga ang bagay na kailangan gawin, tapos hindi mo nagagawa, ibig sabihin, distracted ka. And you need to say no. Kunyari, yung ginagawa mong bagay, hindi naman yun yung dapat ginagawa mo, distraction yun. Tama? Number 4, vision builds faith and momentum to us. Vision builds faith and momentum. Ano ba ang hirap na buhay nang wala ka nang pinaniniwalaan? Totoo? Ang hirap na buhay. Nagkatao ka ba? Tama? Ang hirap nun. Vision builds faith and momentum. Gusto mo magkaroon ng matatag na pananampalataya? Ha? Pursue vision. Maging klarado sa iyo yung vision. Kunyari, ang vision mo, maligtas ang mga mahal mo sa buhay. Yung vision na yon, na nakikita mo, yung nanay at tatay mo papunta ng heaven, yun yung magiging momentum ng faith mo para lumago. Tama? Hindi ikaw yung humihila sa vision, yung vision yung humihila sa'yo. Tama? Pag ikaw ang humihila sa vision, mababurn out ka. Bakit ka pumupunta? May vision ako. May vision ako. Hello? Pero kapag yung vision yung humihila sa'yo, kahit nagkukwit ka na, kahit ayaw mo umatid, hihilahin ka ng vision. It builds faith and momentum. Tama? Pag nakuha mo to, paglabas mo ng pinto na yan, ang desire mo sa Sunday, gusto ko kasama ko dito, family ko. Yun yung nagkaroon ng malinaw na vision. Tama? Paglabas mo dito, pag in-invite mo yung family mo, pag nag-say no, hindi, dinilistract lang ako. I-invite ko ulit. Hindi mo titigilan, bakit? Hinihila ka ng vision eh. Uy, i-remind mo si nanay mo, simba. Uy, i-remind mo yung kapatid mo, sentro. Uy, i-remind mo yung sarili mo, training. Bakit? Yung vision yung nagdadala sa'yo. Ang hirap, pag repeat mo vision, mabigat yun. Pero pag vision ang nagdadala sa'yo, hindi ka kailanman mapapasuko. Kunyari, inaya mo mama mo, masimba tayo. Ayaw ko! Kakapira ba tayo dyan? Ayaw mo na agad. Hindi, kapag malinaw sa iyong vision, uulitin mo uli yun. Kasi ang vision, ang totoong vision, makulit eh. Kasi nito na kung kita na kayo yung marchat-marchat. Eh, ganun talaga vision, makulit. Ano gusto mo, di kita kulitin, mapunta ka na yung biyan mo. Okay lang din mo sa akin. Pero yung vision kasi, ang vision, itutulak ang mahalin yung mga taong nakasakit sa iyo. Ang vision, itutulak ka niya na magpatawad kahit mahirap. Ang vision, tuturuan kanyang gawin yung mga tama at tuturuan kanyang huwag nang gawin yung mali. Ganun ka makapangyarihan ng vision. Pero kung hanggang ngayon struggle ka pa rin sa wrong, laruhin mo vision mo. Laruhin mo. Kung hirap kang isuko yung mga bagay na gustong ipasuko sa iyo ng Diyos, ay, wala po vision mo. Hindi naman hihingi ng isang bagay na hindi naman makaka-apekto sa eternal life ko. Tama? Hello. Lord, pag iba naman kayo, nag-i-enjoy lang naman ako eh. Hindi, sasabihin sa iyo, okay lang naman sa akin, na nag-i-enjoy ka sa iyo, pero maligo ka rin.
Tutubras ka sa tamang oras. Kahit tamang oras, pagkatapos kumain. Ilang beses ka kumakain? 4 po, minsan 5. 5 beses ka magtutubras. Maubos mo ng ngipin ko, okay na yung walang ngipin kaysa bad breath. Sa mga bahay. Number 5, vision aligns our daily habits. Kapag meron kang vision, matututo kang pahalagahan yung oras mo. Bakit? I-schedule mo yan eh. Tama? Bakit? Bakit mo kailangan i-schedule yung oras mo? Siyempre, yung unang oras mo, kay Lord eh. So yung mga natitirang oras, dapat naka-schedule. Ito yung sa science, ito yung sa math, ito yung para sa kanya, ito yung para sa akin. Pero itong una, kay Lord. Tama? Pero kung puro sa kanya, walang kay Lord, wala ka sa vision. Kapag puro aral, wala si Lord, wala ka sa vision. Kapag puro ka pahinga, kahit hindi ka naman pagod, wala ka sa vision. Parang ganito, nakakita na ba kayo ng tao galing sa trabaho, tapos sabi, matutulog ako. Huwag niyo istorbe, matutulog ako. Hindi humiga siya. Silipin mo, kung may vision niya na malinaw, silipin mo kung natulog talaga. Makikita mo, nagsiselfone. Malabo vision. Bakit? Kapag may vision ka, may isang salita. Kapag sinabi mo matutulog ka. Tama? Kasi nga sinabi mo eh. Huwag niyo akong istorbohin, matutulog ako. Ang tawag doon, ang vision, tinuturuan tayo magkaroon ng integrity sa buhay. Tama? Tama. Di ba yun? Tulog ka, sabi ko sa'yo. Tama? Vision aligns our daily habit. Tingnan mo bakit ka nahihirapang umaten? Hindi naka-schedule yung isang linggo mo eh. Tama? Sino may kalendaryo sa bahay? Wala. Sa cellphone. O, pampira. Hindi mo ginagamit. Dapat nakamarka na dyan. Saturday training. Sunday worship. Tapos ito yung araw ng sale. Naka-schedule. O, may tanong ako. Di ba pag special person, yung pagkikita nyo, ini-schedule? Tama? Tama? Pag special person, di ba, may kasama kayo, uy, free ka ba sa ganito? Pinagtutugmangon nyo ba yung araw nyo eh? Free ka ba sa ganito? Anong oras ba? Special sa'yo. O sige, i-free ko yung sarili ko para sa kanya. Bakit kayo hindi mo ko gawa yan? Tatanong ka ni Lord, not Saturday training Lord, di mo naman kasi na-remind eh. Ano? O, hindi mo mahal si Lord. Tama? Hello? Kaya hindi ako naniniwala sa alarm eh. Kasi pag mahal mo talaga, pahapahan mo ka kahit walang alarm eh. Kasi yung alarm, reason na lang yun eh. Di ko nakunsin mo bakit? Di ko alam. Yung alarm, pero di ko narinig. Alam niyo po ba ako, simula nung bata ako, never akong gumamit ang alarm clock. Body clock, ginagamit ko. Diba? Paano po yung record kapag puyat ka, tapos hindi ka nagising? Ay, hindi ako nag-aalala. Lilipad yung sapatos ko pag di ako nagising. Ay, na, papasok ka pa! So, tiwang, aasa ka sa alarm? Hindi, body clock na lang. Hello? Kapag para kay Lord, aayusin mo yung schedule ng oras mo. Dapat mas una mong mahalisigan kaysa sa kahit anong bagay. Amen ba? Amen ba? Kunyari ganito. Dapat, mga lalaki, bago ka magmahal ng babae, make sure mas mahal mo si Lord. Bakit? O tanong mo ka mga lalaki, bakit Kuya Winang? Bakit po? Kasi hindi ka sure kung sasamahan tayo habang buhay. Si Lord, umulat umaral, nasa iyo. O mga girls, bago ka magmahal, mahalin mo muna si Lord Kasi hindi ka sure kung sasamahan ka niyan hanggang ang meron na. Nagsumpaan pa Tempted to aspire. Buhay na buhay. Iniwan. Sabi ko nga, nagalita ako, sabi ko ng babae, 8 years is just a year. Tama? Sumpaan pa Garden wedding po. Tama? Hello? Buti na lang yung lalaki,
Mahal si Lord. Amen po. Ay kung hindi mahal ng lalaki na yun si Lord, kakategi na yun. Hindi nyo na siya naririnig na yun. Kaya si Menyo, kaya Menyo yun, hindi natin siya masisi natin kaya wala. Single siya, diba? Kasi bakit? Mas mahal niya si Lord eh. Kasi alam mo bakit naranasan yung Menyo mo, mas malala sa naranasan mo. Crush na lang, iniwan pa siya. Sa mga organo mo, hindi na niya nabibigyan ng budget. Alam niyo po ba si Kevin, mahal na mahal ako niyan. Alam niyo po, kasi kayo walang trabaho. Ano bisingin po sa akin ng budget ko every week, Kevin? Kaya gusto ko mabuhay siya ng mahaba. Tutulog ka. Ayaw, bakit ang mamatay? Paano ko kakain dito? Sino dito? Luminaw ng konti yung vision sa kanya. Bakit ka nandito? Ito, kung wala kang mahal sa buhay, huwag ka na magsimba next Sunday. Ayun yung challenge ko. Kung wala kang mahal sa buhay, hindi mo mahal parents mo, hindi mo mahal yung mga tao sa paligid mo, binibigyan kita ng karapatan, huwag nang magsimba. Huwag ka nang lumapit kay Lord, huwag ka nang mag-training, huwag ka nang mag-cellphone kung wala kang mahal sa buhay. Pero kung meron, at takot kang mapunta sila sa maling lugar, it's time for you to be consistent loving God. Tama? Mahal mo parents mo, mahalin mo si God. Kasi bakit? Siya lang makakapagligtas sa parents mo. Amen ba? Amen ba? Sabi nga ng isang pastor, pag ang kaluluwa nawala, hindi na maibabalik pa. Amen ba? Amen ba? So, pwede ba tayo tayo? Ako, ba't kayo? Nakakulit ka ba? Ako na lang ako. Ito ba siya? Iilig sa natin. Ang galing. Come on, let's pray. Pwede ba bigit ka? Remind yourself na nabubuhay tayo around the people na kailangan si God. Maging malinaw sa atin yung vision na kaya tayo tinawag ni God kasi may mga mahal tayo sa buhay na kailangan maligtas. Si nanay, si tatay, alam ko yung iba dito may tampo sa parents. Pero huwag mong gawing dahilan niya para pabayaan sila mapunta sa maling lugar. Kapag napunta ang kaluluwa sa impyerno, wala na yung bawian. Kapag ang isang tao namatay na, wala na yung balikan. So hanggat buhay pa, sikapin natin na mailapit sila sa Panginoon. Kung naghahanap ka ng rason, kung bakit ka nandito, kung bakit ka nasa church na to, lagi natin tatandaan na walang aksidente sa istorya ng Panginoon. Parang ikaw, hindi aksidenteng pinanganak ka. May magandang dahilan si Lord kung bakit buhay ka. Ano yun? Para gamitin ka para sa kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay at ng mga taong connected sa iyo. Amen ba? Ngayon, ibibigay ko sa iyo yung malinaw na vision. Kaya ka nagsisimba para one day, pag malakas ka na, madadala mo ang pamilya mo sa Panginoon. Bakit ka nagtitraining every Saturday? Para kapag lumago ka, na-equip ka, kaya mong i-share sa family mo yung gospel of salvation. Bakit ka nagsisell group?
Para one day, alam mo na kung paano mo isi-cell group yung mga mahal mo sa buhay. Hindi aksidenteng tinawag ka ng Panginoon. Amen ba? Hindi aksidenteng una kang niligtas. Amen ba? Pwede ba close your eyes? Close your eyes. Pwede ba ipanalangin mo yung mga tao mahal sa'yo, mahal mo sa buhay, na alam mo na hindi pa sila ligtas, na if ever mamamatay sila ngayon, alam mo na sa impyerno sila mapupunta. Can we pray for them? Alam ko, marami kang mahal sa buhay. Mga pinsan, mga tito at tita, mga lolo at lola, parents mo, both side kay mama at kay papa mo na side. Can you pray for your family? God, ako po yung representation. Ako po yung nagre-represent sa buong angkan ng nanay at tatay ko. Kung ginamit mo si Moses para iligtas ang isang bansa, gamitin mo ako para maligtas din po ang buong pamilya ko. Alisin mo lahat ng distraction, Panginoon. Ilayo mo ako sa mga maling tao. Ilapit mo ako, Panginoon, sa mga taong malapit din sa'yo. Lord, alisin mo, Panginoon, yung mga nagdi-distract at nagdi-discourage sa akin, Panginoon. Alisin mo yung paningin ko, Panginoon, sa mga bagay na hindi ko kontrol. At turuan mo ako, Panginoon, na ipagkatiwala sa iyo yung mga bagay na hindi ko pa kaya ngayon. Panginoon, tinataas namin, O God, ang aming pamilya, O God. Tinataas namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Ang mga parents namin, ang mga grandparents namin, titos and titas, mga pinsan, Panginoon, mga kapatid namin, Panginoon, na wala pa, na malayo pa ang loob sa iyo, O God. Lord, have your way. Gamitin mo po ang buhay namin, Panginoon. And Lord, this afternoon, Panginoon, change everything in our hearts and our minds, Panginoon. Change everything for us, O God. I pray, God, mangusap ka, Panginoon, as we sing you this ending song, Panginoon. As we sing to you, Lord God, this ending song, we pray. Line mode, FM mode, Bluetooth mode, line mode. Hallelujah, Jesus. Panginoon, ika'y dakila, nagkakanin isa. Panginoon, kaibigan, ikaw ay tapat, nagpakumbabang. Buhay mo ay iyong inalay, walang manggang ay binigay. Panginoon ang kaligtasan, ikaw ang sandigan ng pusong sugatan. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mabaglayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang.
Pag-ibig mo di mapapanayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. God, we thank you for this day, Panginoon. God, thank you for clearing us the vision, Panginoon, in our hearts, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, na sasamahan mo kami, Panginoon, for 4 consecutive weeks, Panginoon, learning and studying the vision, Panginoon. Hallelujah, Jesus. God, I'm praying, Lord, for Christ Global Concourse Church, O God, na pangunahan namin ang buong pamilya namin towards the vision. Pangunahan namin, Panginoon, ang buong city of San Jose del Monte towards the vision, Panginoon. And I pray, Panginoon, that in spite of the hardship that we're facing every day, matagpuan namin, Panginoon, ang aming puso, ang aming mga isip, Panginoon, na nakatuon, nakapokus, Panginoon, in this godly vision, Panginoon. Lord, sa vision na ito nakasalalay ang kaligtasan ng aming pamilya, Panginoon. Sa vision na ito nakasalalay, Panginoon, ang kaligtasan ng aming kaluluwa, ng aming mga mahal sa buhay, ng mga taong importante sa buhay namin, O God. Lord, I pray na mahanap namin, Panginoon, ng layunin na ito, Panginoon. At yung mga layunin na ito, Panginoon, in this godly vision, Panginoon, ito nawa, Panginoon, yung maging driving force namin, Panginoon, to be consistent in worship, to be consistent in our devotional life, to be consistent in training, Panginoon, and to be part of a consistent service, Panginoon. I pray, God. I pray, God. Nasa lingkod na ito, Panginoon, paunin namin, Panginoon, yung layunin mo sa buhay namin. Hindi kami aksidente na pinanganak, hindi kami aksidente na dito, Lord God, nakatira sa San Jose del Monte. Lord, nasa tamang lugar kami, Panginoon, at sa tamang panahon na itinagtamo para makilala ka namin, Panginoon. God, we're praying, God, for our families. We're praying, God, for our loved ones, Panginoon. Gamitin mo kami, O God. Gamitin mo kami, Panginoon, Lord God, sa kaligtasan ng aming pamilya, sa kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay. God, pupunuin mo ang simbahan nito, Panginoon, ng mga tao na merong God-given vision, Panginoon. Lord, pupunuin mo ang simbahan na to ng mga kabataan na merong tamang layunin sa buhay. Pupunuin mo, Panginoon, ang simbahan na to ng mga pamilya na nagkakaisa sa makalangit na layunin ng Panginoon sa aming mga buhay, Panginoon. God, we thank you, Lord, for this day. Napakaganda, Panginoon, ng topic, napakaganda ng mga mensahe mo, Panginoon. I pray, God, na patuloy mo kami baguhin, patuloy mo kami, Panginoon, pangunahan, i-lead, Panginoon, on this godly vision, Panginoon. And God, we thank you, Panginoon, Lord God, sa lahat ng pagpapala mo sa amin, sa buong isang linggo, Panginoon. We believe, God, that you are God, the provider. You have provided us this week, Panginoon. Sobra-sobra mo kami pinagpala sa proteksyon, sa kagalingan, Panginoon, sa gabay, Panginoon. Financially, spiritually, Panginoon, you have given us the blessing that we need, Panginoon. Lord, tumalapit kami sa iyo. So hindi mauubos na kayamanan mo sa langit, Panginoon, Lord God, pagpalain mo ang aming mga buhay. And as we give you our tithes and offering, Lord God, this afternoon, Panginoon, tanging karangalan mo lang, Panginoon, ang aming hinahangad. At tanging karangalan mo lang, Panginoon, ang ninanais namin sa buhay na ito, Panginoon. Lord, parangalan mo ang iyong pangalan as we give you our offerings, Panginoon, Lord God. Lahat ng magbibigay, Panginoon, Lord God, hindi mo mapabayaan sa susunod na isang linggo, Panginoon. O proteksyonan mo, Panginoon. Ihahatid mo, Panginoon, ang masaganang pagpapala sa kanilang mga buhay. Lord, set our lives, Lord God, in a successful and better life in the future, Panginoon. Lord, dito kami, kung saan nakalalamang kami, at kung saan panalo kami sa buhay. Sa piling mo, Panginoon. Katulad ng sinabi sa awitin, Panginoon, kami ay sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo kami ngayon, sa iyo kami bukas, at sa iyo kami hanggang sa pangwalang hanggan. Salamat sa mga kabataan kasama namin ngayong araw na ito, Panginoon. God,
God, I pray, yung mga hindi nakapunta, hindi naka-attend for some reasons, Panginoon, I pray that you will bless them indeed, Panginoon. And God, I pray for growth, maturity, and multiplication, Panginoon, of this church, oh God. You will make this church a powerful church, a prosperous church, Panginoon, and a church who can influence the community, the campus, the local government, Panginoon, Lord God, and we will influence, Panginoon, the whole Bulacan, Panginoon. I declare, God, hinahandog namin ang buong Bulacan sa pangalan ni Kristo, Panginoon. Lord, we give you all the glory, Panginoon. Ingatan mo kami sa aming pansamantalang pag-iwa-iwanay, Panginoon. Ibalik po kami sa aming mga cell group. Ibalik po kami sa training, oh God. And Lord, give us excitement, Panginoon, for the coming Sunday worship, Panginoon, sa susunod na linggo, oh God. Lord, we thank you, Lord God. We give you all the praise and glory in the mighty name of Jesus. Everybody says, amen and amen. Come on, let's give to the Lord our tithes and offering, and continuous tayo ng Saturday training. Yung mga magbabayad na ng training fee, lapit lang kayo kay Ate Janina ngayon. Pwede din sa Saturday. Ayun, yung mga hindi naka-attend, yung mga kulang ng attendance sa Saturday training, wala kayong excuse. Bakit po? Well recorded ang ating lesson. So yung mga hindi nyo napuntahan lesson, nasa YouTube channel ko. So wala kayong lesson, and all the lesson and topic as sinisend ko sa GC and individually. So I pray na tapusin natin yung ating process. Follow up natin yung mga disciples natin na hindi nakapunta, and kamustahin natin sila. Hallelujah, Jesus. Lapit lang tayo kay Ate Janina for training fee natin. 200 lang naman yun, so mayaman ng Diyos. And okay, leaders, devotions natin. Devotions natin, o dalawa lang yung nag-segment. May emotion kayo niyan. Nabasa ko na ito. Nabili mo na kaya yan? Ulo. Lapit na tayo kay Ate Janina. Tayo dito. Again, hindi po agad may absent ka na sa training kasi hindi ka natutuloy. Again, naka-record ang ating lesson, mapabalikan mo yun. Encouraging everyone na tuloy natin yung training natin every Saturday. Ingat tayo kung umulan, I pray na may payong kayo. And God bless everyone. Invite your friends next Sunday. Thank you, Jesus. Bakit ba? Ulo. Bawas na ako ng silo. Lagi na silo. Hindi mo pinapasok. Ay, yun. Hi guys, shoutout kay Ate M. Shoutout sa'yo. Hello, thank you po sa mga nanonood. Shoutout po kay Janine. Watching from Dubai. Nakatamdam po ng heart. Yan. Tayo, hindi na. Rebounded? Inaabangan ko mga mag-text dito sa atin. Ay, gusto mo ba? May nakita akong video dito ng address. Ay!
guys, kaway kayo. Kaway kayo sa vlog ko. Yeah, kaway ka sa vlog ko. Guys, kaway kayo sa vlog ko, guys. Kaway kayo. Yeah. Yeah. Kaway kayo sa vlog ko. Hi guys, welcome to my guys. Yeah. Madalo na no. Mag-figure sa Sunday. Kaway kayo sa vlog ko. Yeah, kaway kayo sa Sige, vlog ko. mag-dress Wow. ako. Para sa'yo, Wilmar. Yan. May ginagawa siya ng yes. So, dapat po sa lahat ng no, thank you po na lang. Thank you po na lang. Thank you po na lang. Ano siya? Hindi talaga live yan. Naka-live lang kanina. No. Anong na lang sa kanya ko sa'yo? Ayun, minsan naman yung nag-video ako sa dulo ng Kay Wilmar to. Salamat. Ayaw mo post! Ayaw mo post! Dali mo na! Dali mo sa kanya sa labas! Dali na! Saan pa kayo? Yeah, ayaw mo post ng live mo. Ano nga yung nag-jack siya eh? Hi, ma'am. Naghang